Sa totoo lang, sa totoo lang, sa totoo lang, sa totoo lang yung lahat. Sa totoo lang, sa totoo lang. Magandang gabi po, Luzon, Visayas, Mindanao, at sa ating mga kapanalig, mga kapatid ng mga OFW sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ricky Rivera po, at ito po ang special edition ng Sa Totoo Lang. Okay, ang edition na ito ay tinatawag na Tambayut. Bakit? Meron akong guest dito dalawa. Mga tambayut din dyan sa may labas. No? Nakita na natin. So, pakilala ngayon. Hi, I'm Jillian Paul. Youth po, Y-O-U-T-H. Yan. Spelling po ng... Y-O-U. Ako po si Ron Bersene. At ako po si Ron. So, ang topic natin ngayon, ito honest tayo dito kasi sa totoo lang to eh. Okay? Yes, sir. Hindi dapat tayo magsisinungaling dito. No. Nung nakaraang UP Manila Commencement Exercise, yung aking professor, si Dr. Maria Serena Jokno, siya ay nagbigay ng talumpati speech. Ngayon, pinasaringan niya yung isang UP graduate, no? Na sinasabi niya, may talino pero walang prinsipyo. Sino ba yun? Si Senate President Francis Escudero. Oo, si Cheese, di ba? Kasi yung sa talampati niya, sinabi niya na forthwith, binigyan pa ng interpretasyon, etc. Ano mo, very familiar ako kay Dr. Jokno, no? Una-una, naging professor ko yan, no? Ikalawa, pareho kami sa Departamento ng Kasaysayan. Ikatlo, tumulong sa akin yan yung panahon na ako estudyante sa UP, no? At ako nagtrabaho, kauna-una akong trabaho, aside from nagsulat ako sa Diaryo Pilipino, yung sa Jose Jokno Foundation. Kasi ang tatay niya, dating senador. Diba? Magaling na senador yun, sir. Magaling talaga yun. At nakakasama ko rito sa Serena Jokno noong mga panahon na may mga rallies kami, etc. No, kasi isa yan sa mga pambansa at kinikilala talaga na historiador. No? Biban pa kay Dr. Jesus Salazar na siyang professor ko rin. No? Pero hindi yan ang topic. Ang topic ito, kung matalino at walang prinsipyo, si Senador Chis Escudero. Sa ganang akin, yung talino, medyo questionable yan. Yung prinsipyo, definitely wala na ka. Ano ba aasahan mo in the first place kay Escudero? Yung tatay niya, ano ba? Dati nung panahon ni Marcos. Ministro siya dati. Ng agriculture. Isipin mo, kano ng ng isang diktador. No? Kaya nung panahon ng nung panahon na kabataan niya sa college, hindi niya pinapansin, mag-umiimik. Ate ko mambibili. Sa amin. Siyempre, ano ba ang UP at the time? Anti-Marcos. Anti-dictatorship sila, sir. Kami. Siyempre, buhay na buhay ang student movement ng panahon namin. Hindi mo ba, sir, sa mga post nakita ko noon na sa kanyang yearbook, ang pangarap niya ay maging tulad ni dating president? Oo, kasi yun ang nagbigay ng yaman sa kanila. Mga Bicolano yun na yumaman because of, affiliation nila kay dating Pangulong Ferdinand Marcos. No? Kaya hindi yung katakataka Dr. Jokno, hindi yung katakataka na wala tayong may expect dito kay Escudero. Ito ay wang-wang lang. Mga wawang lang yan. Kasi even yung panahon namin na magkakasama kami sa FPJ movement, boses lang mo yan. At karamihan, ang sakit pa nga ako sa tenga yung boses niyan, sa totoo lang Parang robot, sir. Hindi, nga, di ba? Di ba? Yeah. Sakit sa tenga. Natatandaan ko nga dati, naging guest speaker yan at some point in time sa Beda nung nag-aaral ako. Very particular yung sinabi kasi parang may nagtanong sa kanya kasi parang kakapanalo lang ata niya. Parang kakapanalo lang ata niya sa na bagitong senador, or I think tumatakbo pa lang ata siya bilang bagitong senador. Ang nangyari doon, parang tinanong siya, bakit po kayo tatakbong senador? Sa Kongreso po wala naman po halos kayong ginawa.
Oo nga, tama. Oo. Tama naman. Boses lang yun. Oo. Ang nakakatuwang sagot niya, Oo. bakit pa ako gagawa ng... Ito seryoso to tandang-tanda ko to. Bakit pa ako gagawa ng batas? 10 utos nga ng Diyos, hindi natin Ganun. Di bakit nandiyan pa siya sa Senado, di ba? Tama. Oo. Kung yun naman pala paniniwala niya. Ikaw, ano ba naalala mo kay Cheese pagka? Sir, nung kabataan ko, nung mga 7 years old ako. Yung sa mga pag nanood ng TV, diba, makikita natin yan nung congressman siya laban kay dating Pangulong Arroyo, yung siya nag-file ng impeachment. Diba po? Nung senador siya, nakikita natin na one of the most, shall we say, laging nakikita natin sa camera. So, syempre kaming mga kabataan that time, Binoto mo ba? Yung totoo talaga. Nung tumakbo siyang vice president, 16 years old pala ako nun, sir, di pa po ako pwede bumoto. So, kailan ka bumoto? 2022 pa lang. Okay. Binoto ko siya as ito, tapatan tayo. Naiingit ka ba kay Cheese dahil kay Heart? Hindi naman, sir. Hindi naman. Yung totoo? Hindi naman. Ikaw. Ako hindi. Hindi ka? Bakit? Hindi mo type si Heart? Type ko siya nung mga teenage years niya. Okay. Nung mga bandang na siya, yung mga 30s, 20s, 30s niya. Siyempre may mga ibang mas may mga mas ibang kumbaga matitipuhan ka sa sa Talaga? Hindi mo siya type. Ikaw, type mo. Hindi, sir. Maliit lang yun. Ganda mo ka. Hindi po, sir. Maputi. Makinis. But I have to say lang, sir, kay Senate President Escudero. Nadi-disappoint ako. Bakit? Kapag sabi ko, sir. Kasi huwag mong buboto. Ay, sir. Disappoint ka. Again, ikaw, binoto nito eh. Nakita ko sa mukha niya eh. Binoto mo, no? 2016, hindi. Yung totoo. Binoto ko siya nung unang takbo. Nalaanin mo kaibigan mo yung comedy commissioner, ha? Binoto ko siya. Papacheck ko yan. Let's say, ano binoto niyan? 2007, actually 18 ako nun, unang boto ko nun, binoto ko siya bilang... Kita mo, binoto. Galing nga sa bibig niya, sir. Okay nga. Noong 2007. 2007 daw, sir, 2013, re-election niya, parang di na ata. Ganon? 2007, re-election ba niya kailan? 2013. 13 dapat 6 years eh. Opo. Tama ba? Okay. So hindi mo na siya binoto. Bakit? Hindi ka binigyan. Kano ba birthday sa inyo? Hindi, siguro during the time, kung di ako nagkakamali, parang... Ano napatan? Sa galas may binibigay bang ganyan? Actually, minsan wala po akong natanggap na. Hindi seryoso. Hindi seryoso. Siguro nga kasi, laking sampalok ako, laking balik-balik ako. Nung lumipat kami sa galas, hindi kami kasama. Ganun. Hindi dapat sinabi dito sa barangay captain. Hindi ko nga kilala kung sino barangay captain namin. Ikaw, may bayad ka doon. Wala, sir. Wala ka natanggap sa Mandaluyong? Wala, sir. Wala. Hindi nga, walang biro. Wala, sir. Gusto ko lang masabi. Magkano natanggap mo? Marikina. Tama. Gusto ko lang masabi, sir. Nung 2016... sa inyo, Valenzuela? Wala? Di nga. Wala, hindi nag-ano siya, no? Nung 2016 election... Hindi ko sinasabi na si Escudero nagbibigay, ha? Wala. In general to, baka sabihin, pag nakita ni Senator Montis, baka sabihin, sinasabi namin dito na kaya siya nananalo dahil nabibigyan kami. Hindi po, no? Ako never kung, actually, may mga panahon na binoto ko naman yan. No? Same din po. Kasi naguyo ako eh. Naguyo. Maganda na sana record niya kung hindi itong instansya na ito. Sa tingin ko nga, sir, yun lang let's say, road bump niya eh. Yung impeachment. Pero marami na rin road bumps yan dati eh. Kasi wala kang inaksyon. Kasi sir, nung 2016, if I may go back lang. Correction ko lang 15 years old pala ako nung day of election. Hindi pa ako pwede bumoto. Pero sinuportahan kong tandem at that time ay po Escudero. So anong ginawa mo? Ano ka ng leaflet? Hindi naman. Like, campaign lang sa family. Nagkaroon ka ng walang leaflet? complex. Sasabi lang, supportahan kasi bakit naman? Na-inlove ka sa kanya? Nagkakaroon ka ng crush sa kanya? Paano? Kay Senator Grace. Senator Grace. So, joke lang po. Joke. Siyempre, Siyempre,
That time nung kapatid. Kung si Senator Grace, mahilig ka sa maliit. Hindi naman, sir. Ha? Kasi Cynthia Villar. No. Okay. Pero nung 22, binoto ko siya ulit nung bumalik siya sa Senado. Pero ngayon, sa action niya as Senate President, na wala pa siyang tumatak sa lahat ng Senate President simula kay President Quezon. Siya palang wala pa siyang nakita walang pang tumatak besides itong impeachment talaga na naging malaking obstacle niya. Kung may plano siya sa 28, either tumakbo siya Presidente, Vice President, or mag-re-elect ulit siya sa Senado, hindi ko sure kung kami, mga kabataan, ay susuporta pa sa kanya. Ikaw, yung katandaan. Ano? Ang tingin mo? You are... Ba't ka naman din susuporta dahil hindi lang niya pinagbigyan ng kaibigan niya at walang impeachment, hindi mo na boboto? Sir, kasi... Ba't gano'n ba kahalaga yung impeachment na hinayupak na yan? Sir, for accountability, kung meron talagang ginawang mali, tignan natin. Magkaroon ng trial, tignan natin kung may ginawang korupsyon. Kung wala, i-prove na walang nangyari. Ganun lang yun kasimple. Tama naman. Ikaw? Ako kasi, simple lang yung pananaw ko sa buhay. Parang kagaya nga nung itinuro sa amin sa sales. Parang ikaw ay pinakamagaling doon sa pinakahuling performance mo. Tama naman. So, kung ikaw ay sa ngayon, ang performance mo ay ganon, at ngayon naganap ang eleksyon, malamang ay hindi ko siya iboboto. Di ba, bakit ba, gano'n ba kahalaga ang impeachment? Kasi napakahalaga ng impeachment. In fact, para sa akin, ang pananaw ko doon, sa totoo lang, para sa akin, sa impeachment, dapat yan walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Servisyon totoo lang. Walang pinoprotektahan na. Walang politikan na. Ubo na lang kulang sa'yo. Wala. Sige. Walang kinikilingan. Wala talaga dapat kinakampihan. Ang mga senador. In fact, kung tutusin, ako naniniwala ako na kung ikaw nga dapat ay kaalyado ng mga Duterte, at kung gusto mong mapatunayan talaga na siya ay inosente, go for impeachment dahil doon lalabas yung mga ebidensya na maaaring makapagpatunay sakali man na siya ay inosente. At kung sakali man na hindi, dapat suportahan mo kasi yun ang totoo. Tama naman. Ako ganun din ang stand ko eh. No? Ang stand ko dyan, simple lang eh. Kung ikaw ay government official, dapat handa ka na managot dun sa mga ginagawa mo. Diba? Ngayon, kung takot ka na maparusahan dahil sa mga pinagkagagawa mo, hindi ka dapat government official. Ganun na kasimple. Diba? Dapat handa. At tingin ko naman siguro, sa tingin ko lang kasi hindi ko mawari kung si Sara Duterte talagang willing na mag-undergo ng trial. No? Pero kung halimbawa, yan ay may utak talaga, hindi siya matatakot eh. Tama. Diba? Kasi kaya niya, kung siya talaga matalino siya at talaga may utak siya, kaya niya ipagtanggol yung sarili niya kung tutusin. Diba? Pero hindi natin alam kung ina-influensyahan nga ba itong si Senate President Escudero doon sa naging action niya, or this is just politics. Pero kung ito yung politics, dapat ang mas maging topmost priority nila, hindi yung political dynamics eh. Ano mo yung prinsipyo ng accountability nga yung sinasabi mo. Dahil tayo, isipin mo ngayon, magnakaw ka, nahuli ka ng polis, punta ka sa kulungan. Ganun kasimple. Diba? Sila, na milyon-milyon ang sinasahod, pinikita sa pamahalaan, either sa malinis o sa pagdanakaw, ilang taon, baka ikamatay nila, hindi pa sila nakulong. Tama. Diba? So, nasasabi mo, Stisya, ang tinitingin dito mga kababayan, yung balanse ng lipunan. Yung balanse ng lipunan. Ibig sabihin yan, whether you are a government official,
politiko or karaniwang ordinaryong mamamayan katulad namin, dapat yan pantay-pantay ang pagtingin ng hustisya. Ngayon, the only way possible for that to happen is that yung proseso ng accountability gumana. Kasi yun lang po ang talagang paraan para makita at mapatunayan ang pagiging demokratiko nitong Republika ng Pilipinas. Pag yan po ang nawala, ang accountability na naka-install sa ating 1987 Constitution, hindi na po tayo demokrasya. Hindi na demokrasya ito. No? Sapagkat nasa saan yung katarungan? Katarungan ang hiningi ng mga taong bayan. No? Katarungan dun sa kanilang mga pinagpagurang buwis na pinagdananakaw nyo lang. Ganun lang kasimple, di ba? Kaya sabi nila hindi. Lahat naman yan ganun eh. Lahat nagpasasa dun sa intelligence funds. Naging ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. O iba't iba pa. Diba? Eh hindi wali ba yun? So ibig mo nga sabihin silang dalawa magnanakaw. Ako, doon magkakabarkada kami. Naging magnanakaw din ako. Eh hindi po ganun yun. Yun po yung pananaw talaga ni Dr. Maria Serena Diokno na bilang graduate ng pamantasan ng Pilipinas, isang pampublikong institusyon, no? Dapat mas mataas yung prinsipyo mo at mas mataas yung pinaniniwalaan mo, no? Bakit? Alam mo ba, si Chis, magmula elementary hanggang nag-law school siya, AUP. So, ibig ba sabihin yun, magmula elementary hanggang naging abogado siya, ang pera kong ginamit para sa edukasyon niya, pera namin taong bayan. Taong bayan po nagpaaral sa kanya. Pera ng mga manggagawa, pera ng mga magsasaka, pera ng mga empleyado, no? Pera ng mga maliliit na mga businessman. Pera po natin lahat. So, ang inaasahan sa kanya ay protektahan yung welfare ng bayan. Yung interest ng bayan. Yun po yung sinasabi ng ating Dr. Diokno, no? Na hindi ka lang scholar ng bayan, no? Ikaw ay protector ng bayan. Protector ka ng mga interest ng mamamayan. Yun po yun. At dapat pinahalagahan niya yun. Ang problema, katulad rin ng naging predecessor ni Escudero, lahat po sila ay nakain ng sistema. No? Nakain sila. Yung mga dating mga student leader, nasasaan sila. Maliban, nung panahon namin, nung generasyon namin, nasasaan kayo na naging council chairman namin. Sila Bongbongolan, si Gigil, at least ngayon, UP President. No? Si Mike Defensor, Mike, nasaan ka na? No? Nasaan yung mga tiningala namin mga student leader dati? Nasaan kayo? Nung 90s. Di ba po? Yung iba, okay, mga nangamatay, at naialay sa altar ng sambayanan. Eh yung ibang nabuhay, no? Eh nasaan kayo? Sinong pinagsisilbihan ninyo? Sinong pinagsisilbihan ninyo? Yung taong bayan ba? Yung taong bayan o mga politiko o interes ng isang sistemang unti-unting pumapatay sa sarili ng mamamayan. Yan po yung kadungkot-dungkot dyan. No? Sapagkat hindi lang po si Escudero ang naging ganyan. Napakarami po ng mga produkto ng pamantasan at hindi lang sa amin, maging doon sa mga public schools sa iba, mas pinili po yung kapakanan, no, ng mga mayayaman kaysa sa kapakanan ng mga mahihirap. At di rin ako nagtataka kasi yung mga yan galing sa mga mayayamang pamilya rin na nakapag-aral sa pamantasan. Pero kami mga mahihirap na ako, sa totoo, galing ako sa mahirap. No, galing ako talaga sa mahirap. Mukha na akong mayaman, pero sa totoo lang galing ako sa mahirap. At naintindihan ko yung nararanasan ng isang mahirap. Si Escudero siguro, baka hindi niya naranasan. Kaya ang pinupurso niya, yung interes ng uri niya. No? Pero bilang isang scholar ng bayan, dapat interes mismo ng bayan ang palagi mong
palagi mong pinopursue, isinusulong. Kahit saan ka man, kahit na nasa business ka, akademya, kasundaluhan, kapulisan, no? Kahit saang sektor ka, ang dapat mong isipin ay utang na loob. Utang na loob mo sa taong bayan na nakagraduate ka sa pamantasan, no? Utang mo sa taong bayan. So dapat yan, ibinabalik mo talaga. Paano? Sa pagiging tapat. Di ba? Tapat sa tungkulin. Kahit saan kang trabaho pumunta, dapat may katapatan ka. Kalawa, kapag nakita mo na dugbok na ang bayan sa kanyang kalagayang hindi maganda, dapat kumikilos ka tumatayo. Hindi kayo nakaupo lang. Di ba? Dahil utang mo, again, utang mo sa taong bayan kung ano ka. Kung sino ka ngayon, iyan po produkto kayo ng pinagpawisan ng taong bayan. No? So hindi lang ako nag-aani din kay Escudero rin, ha? Even din sa mga graduado rin ng pamantasan. At kung ano-ano pang pamantasan yan, basta publiko. Kasama dyan ang Philippine Military Academy, ang PMA. No? At alam din yan ng mga batang sundalo ngayon na kinakailangan itayo mo yung interes ng sambayanan. Kasi ano ba kung bakit? Huwag na natin lagyan ng parang idealistang pagpapaliwanag yan. Simpleng-simple lang. Kapag ka dumanda ang bayan, sino-sino makikinabang? Tayo-tayo rin eh. Di ba? Sir, paunlad na yan. Pag umunlad yung ekonomiya natin, sino makikinabang? Tayo rin. Makakakahit tayong tama. Di ba? Makakapagsweldo kayo ng tama. Di ba? Di ba? Siyempre pag gumana yan, magkakaroon ako ng di ba? Magkakaroon tayo ng resources. Yes, sir. Sino makikinabang? Di kayo din. Yes, sir. Di ba? At pagkasunod yan, kinabang yung mga kapatid nyo, etc. Di ba? At pag bumili kayo pumunta kayo sa grocery, bumili kayo ng kahit na sino makikinabang doon? Mga manufacturer na Pilipino, di ba? Tama, sir. So ganun lang yan eh. So, ang kapakanan ng taong bayan ay kapakanan mo rin. Diba? Kaya kailangan, gawin mo nararapat para maging malago yung bayan mo. Diba? Sumunod ka sa batas, no? Hindi ka magdidikta ng sarili mong interpretasyon. At ano sinabi ni Escudero na yung forthwith daw, di agad-agad. Diba? Kung susundin mo yung batas sa limbawa at lahat tayo gagawa niyan, kaya magiging maganda. Di ba, ayos ang taong bayan? Tama, sir. Papasok ang kapital. Yes. Di ba? Investment. Magiging magandang trabaho. Maraming magkakaroon ng trabaho. Uunlad. Di ba? So, sana maisip po ito ng ating mga namumuno sa ating bayan. Sapagkat kung titignan nyo talaga ngayon, no, pupunta ko kayo sa iba't ibang mga pamayanan at makita niyo po yung tunay na kalagayan ng Pilipinas. Hindi po yan yung Pilipinas na ipinangarap ng ating mga ninuno, lalo tigit ng ating mga ninunong katipunero. Hindi po yan. Nandun pa tayo sa face ng pagiging bayang sawi. At sana, sa mga susunod na panahon, hindi na tayo maging bayang sawi, kundi bayang liwanag na. So, yun po. At para kay Escudero, di na kami nagtataka kung bakit sinabi sa Dr. Yok na yan. Ang maganda nilang dyan, to paraphrase our President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., mahiya kayo. At yung mahiya kayo actually, nung hindi nyo na nalaman, matagal na ko yung sinasabi dito palagi sa current PH TV. Dahil yun po yung pinaka-description ng mga kaugalian, yung mga yan. Wala kayong mga hiya. Kung talagang pinalaki kayo ng tama ng mga magulang nyo, hindi kayo gagawa ng ganyan, hindi kayo magnanakaw. No? Kaya kung ano man yung ginagawa nyo, pag nanakaw yan at para magkaroon kayo ng yaman, reflection yan ang magpapalaki sa inyo ng mga magulang nyo. Kapag ibig sabihin yan, mga magulang nyo, walang hiya rin. Sa totoo lang. Maraming salamat po. Thank you. Maraming salamat.